Pirmahan mo na ang pag-amin na ito, Teresa. Magnanahaw ka at hinding-hindi mo mababayaran ng iyong wad na pagsisisi ang bawat sentimong kinuha mo sa pamilyang ito. Ang mga salita ngayon ni Doña Salvacion ay tumama sa pandinig ni Teresa na tila mga pako na isa-isang itinatarak sa kanyang bungo. Malamig, matalas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa gitna ng malawak at marangyang ballroom ng kanilang mansyon, kung saan ang bango ng mga mamahaling orchid ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak, ang boses ng matanda ay umalingaw, na sapat na lakas upang patigilin ang bawat bulungan ng mga elitistang panauhin. Sa mga sandaling iyon, bahagyang nakayuko si Teresa habang maingat na inaayos ang suot na mamahaling balabal na kanyang biyenan. Kanina lamang ay buong pagmamahal niyang hinahaplos ang balikat ni Salvacion, tinitiyak na hindi giniginaw ang matanda sa gitna ng selebrasyon ng ika-70 kaarawan nito. Inilaan ni Teresa ang buong maghapon upang masiguradong perpekto ang bawat detalye ng handaan, kahit na ang kanyang sariling mga binti ay nanginginig na sa pagod at ang kanyang sikmura ay hapdi na sa gutom. Siya ang asawang laging nasa anino, ang manugang na laging handang magsakripisyo upang pagtakpan ang mga butas na iniwan ng paglulustay ni Leandro. Ngunit ang kamay na kanyang pinaglilingkuran ay siya ring kamay na marahas na humawi sa kanya. Isang makapal na folder ang inihagis ni Salvacion sa kanyang paanan. Ang tunog ng pagtama ng mga papel sa makinis na sahig ay tila isang malakas na pagsabog sa pandinig ni Teresa. Naramdaman niya ang unt-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsisikap tila may isang dambuhalang kamay na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Ang paligid na kanina ay nagnaningning sa liwanag ng mga chandelier ay biglang dumilim, naging malabo at tila malayo. Ang kanyang mga palad ay naging malamig na parang yelo, habang ang init ng kahihiyan ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Leandro, ang kanyang asawa na nakatayo lamang sa gilid. Ang lalaking 10 taon niyang pinrotektahan ay abala sa pag-iwas ng tingin, tila ba mas interesado ito sa laman ng kanyang baso kesa sa danggal ng kanyang asawang kasalukuyang kinakatay sa harap ng madla. "Mama, ano po ang ibig ninyong sabihin?" Ang boses ni Teresa ay naging isang marupok na bulong, isang nanginginig na tinig na tila ba mawawala na sa anumang sandali. "Huwag mo akong tawaging mama." Ang bulyaw ni Salvacion ay kasunod ng isang matunog na sampal na dumapo sa pisingi ni Teresa. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng paglingon ng kanyang ulo sa gilid. Hindi ang hapdi ng balat ang nagpaiyak sa kanya, kundi ang pait ng katotohanang ang lahat ng kanyang pagtitiis ay itinapon sa putikan. Naramdaman niya ang pait sa kanyang bibig, ang lasa ng sariling dugo na humahalo sa kanyang laway. Ang bawat mata ng mga taong naro o ng mga taong dati ay numingiti sa kanya, ay ngayon ay puno na ng panghusga at pagkasuklam. Mabilis na tumakbo si Teresa, patungo sa kanyang silid, pilit na binabagtas ang pasilyong tila. Walang katapusan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis. Ang pagtibok bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng panganib. Kailangan niyang makuha ang ebidensya. Ang hard drive na nakatago sa loob ng kanyang lihim na vault sa ilalim ng sahig. Yon ang kanyang kaisa-isang armas upang patunayang si Leandro ang tunay na kumulimbat sa pondo ng pamilya. Ngunit nang buksan niya ang vault, ang kanyang mundo ay tuluyan ang gumuho. Wala na ang hard drive. Ang tanging naroon na lamang ay ang malamig at bakanting espasyo. At sa tapat niyon, nakita niya ang isang piraso ng hikaw na pamilyar sa kanya. Isang hikaw na pag-aari ni Maria, ang pinsang itinuring niyang higit pa sa tunay na kapatid. Naramdaman ni Teresa ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Ang bawat pader ng kanyang silid ay tila unt-unting lumiliit, tila ba nais siyang ibaon ng buhay.
Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging masakit, mas nakakabingi pa kaysa sa hiyaw ni Salvacion sa ibaba. Ito ba ang kabayaran sa 5 taon kong pananahimik sa gitna ng kanilang mga kasalanan? Saan kukuha ng lakas ang isang pusong pinunit ng mga taong itinuring niyang sariling mundo, na yung ang tanging katotohanang hawak niya ay ninakaw na rin ng sarili niyang dugo? Iwan mo na ang susi, Teresa. Wala kang karapatang mag-uwi ng kahit anong gamit na binili ng perang ninakaw mo sa amin. Mula sa sandaling ito, hindi ka na asawa at hindi ka na Villaseñor. You are just a common thief in a designer dress. Ang boses ni Leandro ay kasing talim ng yelong humihiwa sa katinuan ni Teresa. Nakatayo ang lalaki sa bukan, malaking pinto ng mansyon, habang ang mga tauhan ng security ay nakahanay sa kanyang likuran. Wala na ang init ng mga yakap na ipinadama nito noong mga unang taon ng kanilang pagsasama. Tanging ang lamig ng kasakiman ang namamayani sa mga mata ng lalaking inakala ni Teresa na kanyang magiging kuta habang buhay. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang kanyang palad at hinayang mahulog ang gintong susi sa basang semento. Ang marahang tunog ng pagtama ng metal sa matigas na sahig ay tila isang huling hudyat ng kanyang tuluyang paglisan. Sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan sa Makati, ang kanyang mamahaling itim na gown ay bumibigat tila ba hinihila siya nito pababa sa putikan. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila mga karayom na pilit nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Nararamdaman ni Teresa ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri hanggang sa kanyang mga braso. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng hanging, may amoy ng usok at basang lupa. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga sentido, isang mabilis at masakit na ritmo na tila sumasabay sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Hindi siya lumingon. Hindi niya hinayaang makita nila ang pang-ininig ng kanyang mga balikat. Ngunit sa loob niya ang bawat pader ng kanyang pagkatao ay dahan-dahang nagkakabitak-bitak, tila isang dambuhalang gusali na unti-unting gumuguho sa gitna ng lindol. Naglakad siya palayo sa mansyong itinayo sa pamamagitan ng kanyang sariling talino at pagpapakapagod. Ang bawat hakbang niya sa kalsada ay tila paghakbang sa isang madilim at walang katapusang pasilyo. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ama bago ito pumanaw. Teresa, ang danggal ng isang Villamor ay hindi nasusukat sa ningning ng ginto, kundi sa lakas ng loob na tumayo muli matapos ang bawat pagkadapa. Pagsapit niya sa isang maliit at lumang bahay, paupahan sa dulo ng lungsod, isang lugar na malayo sa karangyaan ng Forbes Park, ay doon lamang siya dahan-dahang napaupo sa sahig. Ang amoy ng alikabok at hindi nagagamit na mga kumot ay sumalubong sa kanya isang malupit na paalala ng kanyang bagong realidad. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bag, pilit na pinatitila ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang balita sa telebisyon ng kapitbahay ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang tunog ng balita ay malinaw na naririnig sa manipis na pader ng kwarto. Sa isang sorpresang anunsyo kanina sa kanyang ika-70 kaarawan itinalaga ni Doña Salvacion Villaseñor ang kanyang anak na si Leandro Villaseñor bilang bagong CEO ng kumpanya. Ayon sa pamilya ito, ang simula ng bagong era matapos ang issue ng internal fraud na kinasangkutan ng dating asawa ni Leandro na si Teresa Villamor. Napatitig si Teresa sa kawalan. Ang pighati sa kanyang mga mata ay unting napalitan ng isang madilim at nagniningning na apoy. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay ginamit lamang upang itayo ang trono ng lalaking ng traidor sa kanya. Sapat na ba ang mga luha upang hugasan ng dumi ng kanilang pagkakanulo? O ang bawat patak ng ulan ngayong gabi ay magsisilbing panggatong sa isang paghihiganting wala nang balikan? Ang pinakamatulis na balaraw ay hindi hawak ng kaaway, kundi ng taong nakasandal sa iyong balikat habang ikaw ay natutulog.
Ang boses ni Teresa sa kanyang isipan ay tila isang malupit na sumpa habang nakatayo siya sa tapat ng isang bagong condominium sa Pasig. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makintab na lobby ay tila isang pagbilang sa bawat sakripisyong ibinigay niya para kay Maria. Inilabas niya ang piraso ng hikaw na nahanap niya sa tapat ng kanyang vault, isang maliit na kumikinang na alaala ng isang kapatirang matagal na palang nabubulok mula sa loob. Naramdaman ni Teresa ang unt-unting paninikip ng kanyang dibdib nang bumukas ang pinto ng Unit 1205. Doon bumungad sa kanya si Maria na nakasuot ng isang mamahaling silk na pantulog. Ang kanyang muka ay punong-puno ng gulat na mabilis na napalitan ng isang malamig na maskara ng kawalang bahala. Ang bango ng vanilla at mamahaling kandila sa loob ng silid ay sumalubong kay Teresa, isang amoy na tila ng unghot niya sa kanyang basang damit at amoy ng ulan. "Teresa, anong ginagawa mo rito?" Ang tanong ni Maria ay maikli, walang bakas ng kaba, kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang kinatatayuan. "Bakit, Maria? Bakit?" Ang sarili mong dugo, ang boses ni Teresa ay parang isang marupok na sinulid na handang maputol. "Pinag-aral kita. Binigyan kita ng trabaho sa kumpanya. Itinuring kitang igit pa sa pinsan. Pero ikaw pala ang magnanakaw na pumasok sa sarili kong silid." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maria habang dahan-dahan siyang nauupo sa kanyang bagong sofa. "Magnanakaw, huwag mong gamitin ang salitang yan sa akin, Teresa. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin para makaahon. Sabi ni Doña Salvacion, kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka mananalo sa kanila. Ibinigay ko ang hard drive kapalit ng buhay na nararapat para sa akin, utang na loob. Masyado ng gasgas ang salitang yan. Hindi nakakabusog ang pasasalamat mo." Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga sentido. Ang bawat salita ni Maria ay tila mga talsik ng kumukulong mantika na sumusugat sa kanyang pagkatao. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa isang uri ng galit na nagnanais tumupok sa bawat haligi ng gusaling iyon. "Ibinenta mo ang dangal ko para sa isang apartment?" Maria, bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanininging sa ilalim ng ilaw ng chandelier. "Maging practical ka naman, Kuz," uyam ni Maria habang kinukuha ang isang checkbook sa ibabaw ng lamesa. Mabilis itong nagsulat at inabot ang isang pirasong papel kay Teresa. 2 million pesos. Iyan ang share mo. Umalis ka na sa bansa, magsimula ka muli sa ibang lugar kung saan hindi ka kilala bilang isang kriminal. Tanggapin mo na, talo ka na." Dahan-dahang lumapit si Teresa sa lamesa. Tinitigan niya ang tseke, tila tinitingnan ang dumi ng kaluluwa ng kanyang pinsan. Naramdaman niya ang init ng kanyang sariling dugo na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap, kinuha niya ang tseke at marahas itong pinunit sa harap ng mukha ni Maria. Ang mga pira-pirasong papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila mga patay na talulot ng isang bulaklak na kailanman ay hindi na muling mamumukadkad. "Hindi mo mabibili ang katinuan ng konsensya mo, Maria." Ang boses ni Teresa ay naging kasing buo ng isang dambuhalang kuta. "Iwanan mo na ang lahat ng luho mo dahil sisiguraduhin ko ang bawat sentimong tinanggap mo mula sa kanila ay magiging mitsa ng iyong sariling pagkawasak." Habang papalabas si Teresa ng unit, naririnig niya ang mga sigaw ni Maria sa kanyang likuran. Ngunit hindi na siya lumingon. Ang pighati ay tuluyan ng napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Nang marating niya ang ground floor, isang notification ang muling pumasok sa kanyang cellphone. Isang litrato ng kanyang yumaong ama na hawak ng isang hindi kilalang babae ang bumungad sa kanya. Ang caption ay maikli. "I have what you need to destroy the Villaseñors. Meet me at the Blackwood Tower now." Cliffhanger. Sino ang misteryosong babaeng ito na may hawak ng alaala ng kanyang ama? At ano ang nakatagong ugnayan ng kanyang pamilya sa kumpanyang nagnanais na ilibing siya sa limot?
Hindi lahat ng nakikiramay ay kaibigan, Teresa. Ang ilan sa amin ay narito lang upang panuurin kung paano mo dahan-dahang uubusin ang sarili mo sa galit bago ka tuluyang maglaho. Ang boses na iyon ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng penthouse sa Blackwood Tower. Isang babaeng nakasuot ng purong itim na terno ang nakatalikod, habang nakatingin sa nagnaningning na mga ilaw ng Makati. Siya si Aurora. Ang kanyang tindig ay matikas, bawat hibla ng kanyang buhok ay walang kapintasan, at ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumasakal sa amoy ng ulan na dala ni Teresa mula sa labas. Napatigil si Teresa sa bukana ng pinto. Ang kanyang pasang damit ay dahan-dahang nagpapatak ng tubig sa makintab at puting marmol na sahig, tila mga bakas ng kanyang paghihirap na hindi nababagay sa karangyaan ng silid na iyon. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay may kasamang pait. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na pilit isiniksik sa isang kahon ng mga mamahaling iyas. Ngunit nang makita niya ang litratong nakapatong sa ibabaw ng lamesang kristal, ang litrato ng kanyang ama na nakangiti bago ang trahedya, ay tila biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. "Bakit nasa iyo ang larawang yan?" Ang tanong ni Teresa ay isang marupok na bulong, ngunit puno ng panganib. "Anong kinalaman mo sa tatay ko?" Dahan-dahang humarap si Aurora. Isang manipis at mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi umabot sa kanyang matatalim na mga mata. "Ang tatay mo ay isang lalaking masyadong tapat para sa mundong pinamunuan ng mga tulad ni Doña Salvacion. At gaya mo, biktima rin ako ng kasakiman ng mga Villaseñor. Ipinagkait nila sa akin ang nararapat at ngayon, nakikita kong ginagawa nila ang parehong bagay sa huling natitirang danggal na mga Villamor." Naramdaman ni Teresa ang unt-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang bawat salita ni Aurora ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang mga sugat. Nais niyang magtiwala. Nais niyang isipin na may tao pang handang kumampi sa kanya sa gitna ng pagkakanulo ng lahat. Ngunit bilang isang financial investigator, itinuro sa kanya ng karanasan na ang bawat regalo ay may nakatagong interes, at ang bawat tulong ay may katumbas na presyo. "Anong gusto mo, Aurora? Hindi ako narito para makinig sa mga kwento ng nakaraan," matigas na sabi ni Teresa habang pilit na itinutuwid ang kanyang likod sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod. Lumapit si Aurora. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagbababala. Inabot niya ang isang itim na folder kay Teresa. "Gusto ko ang pagbagsak ni Doña Salvacion, at ikaw ang kaisa-isang susi upang mabuksan ang vault ng kanilang mga kasalanan. Tulungan mo akong wasakin ang kanilang imperyo at ibabalik ko sa iyo ang bawat piraso ng lupang ninakaw nila sa mga magulang mo." Hinigpitan ni Teresa ang pagkakahawak sa folder. Ang bigat ng mga dokumento sa loob nito ay tila bigat ng bawat luhang ibinuhos niya sa loob ng 5 taon. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, napansin ni Teresa ang isang maliit na detalye sa suot na singsing ni Aurora, isang pamilyar na disenyo na nakita niya sa mga lumang gamit ni Leandro. Isang simbolo na tanging ang mga taong may malalim na ugnayan sa mga Villaseñor ang nagmamay-ari. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Ang alyansa nito ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo sa gitna ng dagat ng apoy. Si Aurora ba ang kanyang tagapagligtas o isa lamang itong mas malaking bitag na dahan-dahang sumasara sa kanyang paligid? Cliffhanger. Habang tinititigan ni Teresa ang mga mata ni Aurora, biglang tumunog ang intercom sa lamesa. Isang boses ng lalaki ang narinig, at ang boses na iyon ay hindi kay Leandro o sa sinumang kilala niya. "Madam, handa na ang mga papeles para sa merger, pero may isang problema. Nalaman ng NBI na may nag-upload ng mga bagong ebidensya mula sa loob mismo ng Blackwood Tower."
Sino ang nag-upload ng ebidensya at sapat ba ang tiwala ni Teresa kay Aurora upang hindi siya maging mitsa ng sarili niyang tuluyang pagkawasak? Masyado kang mapanghahas, Teresa. Akala mo ba ay sapat na ang katalinuhan mo para tapatan ang kapangyarihang 10 dekada ng nakabaon sa lupang ito? You are just a small bird trying to stop a hurricane. Ang malamig na tinig ni Aurora ay tila isang hagupit ng latigo sa gitna ng marang, yang katahimikan ng penthouse. Pagkatapos niyang marinig ang balita mula sa intercom, hindi man lang nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nanatili siyang matikas habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahap lo sa gilid ng kanyang baso. Nang alak ang tulog ng pagkiskis ng kristal ay tila isang babala sa pandinig ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang mabilis na martsa ng mga sundalo patungo sa isang digmaang hindi siya handa. Ang bango ng mamahaling pabango ni Aurora ay humahalo sa amoy ng basang tela mula sa kanyang sariling damit, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na siya ay isang estranjero sa mundong ito ng mga nakatagong lason. Sino ang nag-upload ng ebidensya, Aurora? Ang tanong ni Teresa. Ang kanyang boses ay pilit na pinatitibay sa kabila ng panginginig ng kanyang loob. Is it part of your plan? O baka naman laro mo lang ang lahat ng ito? Bago pa makasagot si Aurora, ang cellphone ni Teresa sa loob ng kanyang bag ay dahan-dahang nag-vibrate, lumilika ng isang mababang tunog sa ibabaw ng lamesang kristal. Nang tignan niya ang screen, ang pangalan ni Leandro ang bumungad sa kanya. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Answer it, Teresa. Let's see kung gaano kadesperado ang asawa mo. Utos ni Aurora nang may mapang uyam ng ngiti. Sinagot ni Teresa ang tawag. Ang boses ni Leandro ay pumailan lang puno ng kayabangan at ang pamilyar na tono ng gaslighting na 10 taon niyang tiniis. Teresa, narinig ko na. Nakikituloy ka na raw sa isang basurang boarding house sa dulo ng lungsod. How pathetic! Ang tawa ni Leandro ay tila isang malupit na musika. Why don't you just sign the surrender papers? Doña Salvacion is getting impatient. Isipin mo naman ang huling natitirang danggal ng pamilya mo. You are making yourself look like a common beggar. Huwag mong gamitin ang dangal ng pamilya ko laban sa akin, Leandro. Tugon ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningning sa galit. Alam nating dalawa kung sino ang tunay na magnanakaw sa ating dalawa. Magnanakaw? Oh my dear, you're so delusional. Patuloy ni Leandro, ang boses ay naging mas mababa at mas mapanganib. By next week, may bago ng may-ari ang lumang bahay ng mga magulang mo. I found the original title sa vault mo. Salamat kay Maria. I need to pay my debts, at ang mga alaala ng mga magulang mo ay sapat na para isalba ang pangalan ko. You have nothing left, Teresa. You are a ghost. Naramdaman ni Teresa ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang bahay ng kanyang mga magulang ang kaisa-isang lugar kung saan nananatili ang bango ng kanyang pagkabata ay ibebenta na ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang bawat pader niyon, ang bawat sulok na saksi sa pagmamahalan ng kanyang ama at ina ay gagawin na lamang na pambayad utang sa pagsusugal ni Leandro. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang kanyang telepono. Ang katahimikan sa penthouse ay tila isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Tumingin siya kay Aurora na kanina pa nakamasid sa bawat reaksyon niya. You knew, didn't you? Bulong ni Teresa. You knew they were planning to sell the house. Hindi sumagot si Aurora. Sa halip, tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, tila binibilang ang bawat ilaw sa Makati. Sa sandaling yon nang lumingon si Aurora upang kumuha ng isa pang bote ng alak, napansin ni Teresa ang isang dokumentong nakasingit sa ilalim ng isang itim na folder sa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahan tila ba hindi humihinga, inabot ni Teresa ang dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang pamagat ng papel merger agreement, Villaseñor Group and Blackwood Holdings.
Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Ang babaeng nangakong tutulong sa kanya upang pabagsakin ang mga Villaseñor ay kasalukuyang nakikipag-ayos upang maging kasosyo ng mga ito. Cliffhanger. Habang pilit na ibinabalik ni Teresa ang dokumento, narinig niya ang boses ni Aurora mula sa kanyang likuan, kasing lamig ng kamatayan. Nahanap mo na ba ang hinahanap mo, Teresa? O gusto mong basahin ko sa iyo ang sugnay kung saan nakasulat ang pangalan mo bilang collateral damage sa merger na ito? Hindi ang lahat ng nababasa mo sa papel ay ang buong katotohanan, Teresa. Minsan ang tinta ay ginagamit lamang upang takpan ang mas malalim na sugat na ayaw na naming maghilom. Ang boses ni Aurora ay tila isang marahang kiskis ng sutla sa gitna ng katahimikan, ngunit ang bawat salita niya ay may talim na tila humihiwa sa huling hibla ng tiwala ni Teresa. Dahan-dahang lumapit si Aurora, ang tunog ng kanyang mamahaling takong sa marmol na sahig ay tila mabilis na tibok ng isang pusong nagbibilang ng huling sandali. Inagaw niya ang merger document mula sa kamay ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig. Tila dalawang lawa ng yelo na walang balak, matunaw. Naramdaman ni Teresa ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Tila ba ang bawat pader ng penthouse na iyon ay unt-unting lumiliit upang doon siya ipitpit. Ang bango ng lavender sa silid ay biglang naging amoy ng nabubulok na mga pangako. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa ginaw ng ulan, kundi dahil sa put na dahan-dahang naglalagablab sa kanyang mga ugat. Collateral damage, ang boses ni Teresa ay naging kasing pino ng isang masakit na bulong. Ginamit mo ako, Aurora. Pinagmukha mo akong tanga habang nakikipagkamay ka sa mga taong pumatay sa pangarap ko. Isang manipis at mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aurora. Business is a game of chess, my dear. At sa larong ito, ang mga tulad mo ay pawang mga pawn lamang na kailangang isakripisyo upang makuha ang reena. Doña Salvacion is a monster, yes, but she is a monster with resources that I need. Ang pagbagsak ng mga Villamor ay aksidente lamang ng tadhana. Huwag mo itong gawing personal. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana, sa nagniningning na mga ilaw ng Makati na tila mga mata ng libu-libong saksi sa kanyang pagkakalunod. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang mga daliri na humahaplos sa mga lumang ledger ng kanyang ama. Ang bawat numero ay tila mga kwento ng katapatan. Dito niya naramdaman ang muling pagkabuhay ng kanyang katinuan bilang isang investigator. Sa kabila ng sakit, ang kanyang utak ay nagsimulang mag-analisa. Mabilis niyang tinitigan muli ang dokumentong hawak ni Aurora bago ito itinago sa folder. May nakita siyang isang digital watermark sa sulok ng pahina, isang maliit at tila hindi mapapansing simbolo na tanging ang mga taong gumagamit ng software mula sa kumpanya ng kanyang ama ang nakakaalam. Hindi ito simpleng merger, Aurora. Matigas na sabi ni Teresa, ang kanyang likod ay muling tumuwid, tila isang sundalong handang mamatay sa labanan. Ang mga numerong nakasulat sa kontratang yan ay hindi balanse. I saw the hidden liabilities. You're not partnering with them. You're buying their debts nang hindi mo nalalaman. Bahagyang napatigil si Aurora, ang kislap ng pag-aalinlangan ay sandaling dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling naging malamig. What are you talking about? The hacker, bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naniningning sa bagong natuklasang armas. Ang taong nag-upload ng ebidensya mula sa loob ng tower mo ay hindi kaaway. He was trying to warn you. Pero dahil sa sobrang kasakiman mo, hindi mo napansin na ang bitag na inihanda mo para sa akin ay siya ring bitag na inihanda ni Doña Salvacion para sa iyo. Nabalik ang tensyon nang biglang mag-red alert ang security system sa monitor ni Aurora. Ang bawat screen sa penthouse ay biglang nag-flash ng isang imahe, ang mukha ni Maria na kasalukuyang nasa loob ng isang madilim na silid, umiiyak at may hawak na isang piraso ng papel.
Teresa, tulungan mo ako! Ang sigaw ni Maria sa screen ay punong-puno ng desperasyon. Nalaman ni Leandro ang lahat. Papatayin niya ako. Cliffhanger. Habang nakatitig si Teresa sa naghihingalong hiyaw ng kanyang pinsan sa screen, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa pangunahing pinto ng penthouse. Hindi ito ang mga security ni Aurora. Ang mga aninong pumasok ay mga lalaking nakauniporme ng pulis. Ngunit ang boses na naguutos sa kanila ay ang pamilyar at nakakasulasok na tinig ni Leandro. Arestuhin ang babaeng yan, si Teresa Villamor ang utak sa likod ng hacking na nagaganap ngayon. Sino ang tunay na hacker na gumagamit ng software ng mga Villamor? At magagawa bang iligtas ni Teresa ang pinsang nagkanalo sa kanya sa gitna ng muling paghihigpit ng gapos ng mga Villaseñor? Huwag mong idaan sa talino ang lahat, Teresa. Sa huli, ang batas ay nakasulat pa rin sa papel na ako ang may-ari at ikaw ay isa lamang asawang nagnanakaw ng liwanag sa pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Ang tinig ni Leandro ay umalingaw-ngaw sa marang, yang penthouse ni Aurora, kasing talim ng basag na kristal na pilit, itinusok sa pandinig ni Teresa. Nakatayo ang lalaki sa bukana ng pinto, suot ang kanyang mamahaling taksido na tila ba galing siya sa isang tagumpay, habang ang mga pulis sa kanyang likuran ay dahan-dahang humahakbang papasok. Ang bawat yabag ng kanilang mga sapatos sa makintab na marmol ay tila mabilis na tibok ng isang pusong malapit nang sumabog sa takot. Naramdaman ni Teresa ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Tumingin siya kay Aurora na ngayon ay nananatiling tahimik at nakaupo sa kanyang silyang balat, tila isang reynang pinapanood ang pagguho ng isang maliit na kaharian. Ang amoy ng lavender sa silid ay tila napalitan ng masangsang na amoy ng lason at pagkakanulo. "Officer, arastuhin niyo na siya!" Utos ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng baliw na katuwaan. "Hawak namin ang bawat login trail. Ginamit niya ang kumpanya ng mga Villamor upang pasukin ang aming database. She is a danger to the industry." Isang opisyal ang lumapit kay Teresa at hinawakan ang kanyang magkabilang braso. Ang lamig ng bakal ng pusas na pilit, ikinakabit sa kanyang mga manipis na pulso, ay tila huling hatol ng kanyang tuluyang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina ang paningin ni Teresa, ay napakumuli sa malaking screen sa dingding. Ang mukha ni Maria ay naroon pa rin, nanginginig sa takot tila isang ibong nakakulong sa isang madilim na hawla. "Leandro, pakawalan mo si Maria." Ang sigaw ni Teresa ay naging isang basag na hiyaw na puno ng pighati. "Wala siyang kinalaman dito. Siya ang nagbigay sa'yo ng gusto mo, di ba? Bakit mo siya sinasaktan?" Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leandro habang dahan-dahan siyang lumalapit kay Teresa. "Si Maria. She's just another loose end, Teresa. Gaya mo masyado siyang maraming nalalaman. At sa mundong ito, ang mga taong nakakaalam ng sikreto ng mga Villaseñor ay kailangang manahimik." Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang kislap sa mga mata ni Aurora. Hindi ito kislap ng katuwaan, kundi kislap ng takot. Ang bawat salita ni Teresa kanina tungkol sa mga hidden liabilities at ang bitag ni Doña Salvacion ay nagsisimulang bumaon sa isipan ng gwardyadong biyuda. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa penthouse. Ang tanging liwanag na natira ay ang asul na ningning mula sa mga monitor ni Aurora. Isang mabilis na tunog ng pagtitipa sa keyboard ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang mabilis na martsa ng mga sundalo sa dilim. Ang bawat screen ay biglang nagbago ng kulay mula sa mukha ni Maria, naging mga dambuhalang numero na kulay pula. "Warning, financial hemorrhage detected. Account sequestration in progress." Ang boses ng computer ay tila isang hatol mula sa langit. Napatigil ang mga pulis.
Ang mukha ni Leandro ay biglang namutla, tila nakakita ng multo sa gitna ng karimlan. At sa gitna ng mga nagliliparang numero sa screen, isang anino ang lumitaw. Hindi ito si Maria. Ito ay isang matandang lalaki na nakaupo sa isang madilim na silid may hawak, na isang pamilyar na tranghat, ang tranghat na pag-aari ng yumaong ama ni Teresa. Hindi lahat ng ebidensya ay nasa hard drive, Leandro. Ang boses ng lalaki sa screen ay mababa at puno ng otoridad. Ang kumpanya ng mga Villamor ay hindi lang gumagawa ng software. Gumagawa kami ng mga bitag para sa mga tulad ninyong nagnanakaw ng buhay ng iba. Naramdaman ni Teresa ang isang marahang pintig sa kanyang puso. Ang lalaking nasa screen ay si G. Castillo, ang dating Chief of Security ng kanyang ama na 10 taon na niyang inakalang patay na. Cliffhanger. Habang pilit na kinakaladkad si Teresa ng mga pulis, palabas biglang sumabog ang isang monitor sa tapat ni Aurora at isang dokumento ang mabilis na lumabas sa printer. Nang damputin nito ni Aurora ang kanyang kamay, ay nagsimulang manginig. Hindi ito tungkol kay Teresa. Ito ay ang orihinal na marriage certificate ni Leandro na nagsasaad na bago pa man niya pinakasalan si Teresa, ay legal na siyang nakatali sa isang babaeng hindi kailanman narinig ng publiko. Sino ang tunay na asawa ni Leandro at ano ang kinalaman ni Aurora sa babaeng ito na pilit binaon ng mga Villaseñor sa limot? Ang akala mo ba ay ikaw nagmamaneho sa sasakyang ito? Leandro, nagkakamali ka dahil matagal na kaming tumalon bago mo pa ito ihulog sa bangin. Ang boses ni G. Castillo mula sa monitor ay tila isang hatol na umalingaw sa bawat sulok ng penthouse. Ang mga ilaw ay dahan-dahang bumalik, ngunit ang liwanag na dala nito ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Leandro. Nakatayo ang asawa ni Teresa sa tapat ng printer, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang marriage certificate na ilinabas ng makina. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na kanyang hawak at ang bawat hininga niya ay tila isang hirap na pagsisikap na manatiling buhay. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagluwag ng pagkakahawak ng mga pulis sa kanyang braso. Ang kaguluhang idinulot ng financial crash sa screen ay sapat na upang malito ang mga opisyal. Tumingin si Teresa kay Aurora na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may halong takot at matinding pagsisisi. Ang bawat salita ni Teresa kanina tungkol sa bitag ng mga Villaseñor ay tila naging isang malupit na katotohanan na dahan-dahang sumasakal sa biyuda. Leandro, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Aurora ay nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa put. Ikinasal ka sa kapatid ko, sa kapatid pong si Isabel na sinabi ninyong namatay sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Naramdaman ni Teresa ang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Ang bawat piraso ng puzzle ay tila dahan-dahang naglalapat. Si Isabel, ang unang asawa ni Leandro, ay ang nawawalang kapatid ni Aurora. Ang merger na binuo ni Doña Salvacion ay hindi lang para sa pera, kundi upang tuluyan ng ibaw ng sikreto ng kanilang pamilya gamit ang yaman ni Aurora bilang pambayad utang. Sa gitna ng tensyon, isang matandang babae ang dahan-dahang pumasok sa penthouse. Nakasuot siya ng isang simpleng duster, ang kanyang buhok ay maputi na tila mga ulap at ang kanyang mga mata ay puno ng kwento ng katapatan. Ito si Lola Basiang, ang dating mayordoma ng mga Villamor na 10 taon nang hindi nakikita ni Teresa. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na kahon na gawa sa lumang nara, isang kahon na laging nakatago sa ilalim ng una ng ama ni Teresa. Teresa, anak! Ang boses ni Lola Bas, yang ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng bagyo. Lumapit siya kay Teresa at dahan-dahang hinaplos ang mukha ng dalaga, iniiwasang ang malamig na bakal ng posas. Ang bango ng luyang dilaw at sariwang kape na laging dala ng matanda ay tila nagpabalik kay Teresa sa mga hapon ng kanyang kabataan bago pa man madungisan ng mga Villaseñor ang kanyang mundo. Lola,
Pasyang bakit po kayo narito? Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga luha ay hindi na napigilang dumaloy. Ipinangako ko sa tatay mo na ibibigay ko lang ito sa iyo kapag wala ka ng ibang matatakbuhan, kundi ang katotohanan, sabi ni Lola Basyang habang binubuksan ang kahon. Sa loob niyon ay isang liham na may selyo ng wax at isang lumang susi na may nakaukit na logo ng isang bangko sa ibang bansa. Inabot ng matanda ang liham kay Teresa. Basahin mo anak, iyan ang huling armas na iniwan ng iyong ama. Isang yaman na hindi kailanman nalaman ni Doña Salvacion kahit na inubos pa niya ang bawat hibla ng buhay ng iyong mga magulang. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham sa harap ng lahat. Ang bawat salitang nakasulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama ay tila isang bulong mula sa kabilang mundo, nagbibigay ng direksyon sa kanyang naliligaw na kaluluwa. Teresa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nakuha na nila ang lahat ng nakikita ng iyong mga mata, panimula ng liham. Ngunit huwag kang matakot. May isang bank account sa Switzerland na nakapangalan sa iyong tunay na pagkakakilanlan. Ang perang naroon ay sapat na upang bilhin muli ang bawat piraso ng ating danggal at higit sa lahat sapat na upang ilantad ang tunay na pumatay sa amin ng iyong ina. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Ang pumatay, akala niya ay aksidente ang lahat. Tumingin siya kay Leandro na ngayon ay dahan-dahang umaatras patungo sa balkona, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Cliffhanger. Habang pilit na binabasa ni Teresa ang huling pangungusap sa liham, isang malakas na putok ang narinig mula sa labas ng penthouse. Ang salamin ng bintana sa tapat ni Lola Basyang ay biglang nabasag at ang matanda ay dahan-dahang bumagsak sa sahig habang hawak ang kanyang dibdib. Isang pulang ilaw mula sa isang sniper rifle ang dahan-dahang gumagapang patungo sa noo ni Teresa. Huwag mong ituloy ang pagbasa, Teresa, kung gusto mo pang makita ang pagsikat ng araw bukas. Ang boses ni Doña Salvacion ay umalingaw-ngaw mula sa speaker ng penthouse kasing lamig ng kamatayan. Ang bawat patak ng dugo ni Lola Basyang sa puting marmol ay tila isang tinta na nagsusulat ng aking huling habilin, isang pulang babala na sa larong ito ang buhay ay mas mura pa sa perang pilit nilang kinukubli. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagtigil ng kanyang mundo. Ang bango ng kape at luyang dilaw na dala ng matanda ay mabilis na napalitan ng malansang amoy ng bakal at kamatayan. Nakatitig siya sa pulang tuldok na sumasayaw sa kanyang paningin, isang maliit na ilaw na tila isang mapanghusgang mata ng tadhana. Hindi siya makahinga. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na nagmamakaawang tumigil na ang lahat. Teresa Dapa, huwag kang gagalaw. Ang sigaw ni Aurora ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Mabilis na hinila ni G. Castillo ang feed ng camera sa labas. Locating the shooter, Aurora, get her out of the line of sight! Ngunit bago pa man makakilos si Aurora, muling umalingaw, now ang boses ni Doña Salvacion sa bawat speaker ng penthouse. Isang mapait at nakakang-inig na tawa ang sumunod, tila isang demonyong nagtatampis sa tagumpay. Sayang ang katapatan ni Ba, siyang hindi ba namatay? Siyang bitbit ang mga sikretong wala namang silbi, uyam ni Salvacion. Teresa, my dear daughter-in-law, ibigay mo sa akin ang susi at ang access sa Swiss account. I can make the sniper stop. I can even give you a graceful exit. Huwag mo nang hintayin na maging uling ang ganda mo bago ka sumuko. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Hindi siya nadapa, hindi siya nagtago. Sa gitna ng panginginig ng kanyang mga tuhod, nahanap niya ang isang uri ng galit na mas matalas pa sa bala ng sniper. Hinawakan niya ang lumang sulat ng kanyang ama mahigpit hanggang sa malukot ang papel. You're desperate, Salvacion. Ang boses ni Teresa ay naging kasing lamig ng semento, bawat salita ay may lasa ng pait at katarungan. Nalaman ko na ang tungkol kay Isabel. Nalaman ko na kung paano niyo ginamit ang kapatid ni Aurora bago niyo siya pinatay.
At ngayon pati ang kumpanya nyo ay nagdurugo na, di ba? You need the Swiss account because without it, El Paraiso is just a graveyard of debts. Shut up, Teresa. Bulyaw ni Leandro. Mula sa sulok ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis at takot. Ibigay mo na ang gusto ni Mama. Matay tayong lahat dito. You already died 10 years ago, Leandro. Nung pinili mong maging sunod-sunuran sa nanay mong mamamatay tao. Sagot ni Teresa nang hindi inaalis ang tingin sa direksyon ng camera. Hinarap ni Teresa si Aurora. Nagtagpo ang kanilang mga mata ang dalawang babaeng kapwa ninakawan ng pamilya na mga Villaseñor. Doon nabuo ang isang tahimik na kasunduan na hindi kailangan ng pirma sa papel. Salvación, makinig ka, sigaw ni Teresa sa speaker. Kung papatayin mo ako, hindi mo makukuha ang codes. Ang account na yan ay protektado ng aking biometric data. But I have a proposal. Gagamitin ko ang pera niyan bilang investment sa El Paraiso. Isasalba ko ang inaugurasyon niyo bukas. Isaghuling pagkakataon para sa inyo na maging malinis sa harap ng mga investors. Naging tahimik ang kabilang linya. Ang kasakiman ni Salvación ay tila isang lason na dahan-dahang sumasanib sa kanyang desisyon. Sa kabilang dako, mabilis na nag-type si G. Castillo sa kanyang keyboard. Maria is online, bulong ni Castillo. Nasa kabilang kwarto siya ng mansyon. She's ready to act as our inside man, kapalit ng kanyang kaligtasan. I have provided her the fake investment proposal. 10 minuto, Teresa. Ang boses ni Salvación ay muling bumalik puno ng pag-aalinlangan. If Maria shows me that the funds are moving, lulubayan ka ng sniper, but don't you dare play with me. Habang papalabas sina Teresa at Aurora sa penthouse, bit-bit ang nanghihinang katawan ni Lola Bas, yang patungo sa elevator, naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Isang mapanganib na laro ang kanyang sinimulan. Gagamitin niya si Maria ang pinsang nagkanulo sa kanya bilang kaisa-isang tulay upang dalhin sina Leandro at Salvación sa rurok ng kanilang kasakiman bago niya tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Cliffhanger. Habang isinasakay si Lola pasyang sa sasakyan, bumulong ang matanda kay Teresa, isang bulong na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Ang susi, hindi lang sa bangko yan, anak. Hanapin mo ang El Paraiso Plot 104. Doon nakatago ang tunay na katawan ni Isabel. Sino ang tunay na nakalibing sa ilalim ng ipinagmamalaking resort ng mga Villaseñor? At ano mangyayari kapag natuklasan ni Aurora na ang kanyang kapatid ay hindi kailanman nakalabas sa lupain ng kanyang kaaway? Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbubuklat ng mga lupang sadyang tinabunan upang ibaon ang katotohanan. Ang boses ni Ate Aurora ay nanginginig sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin sa sementeryo ng mga Villamor. Hating gabi na at ang tanging tumatanglaw sa kanila ay ang malamlam na liwanag ng buwan na tila nakikiramay sa pait na namamayani sa paligid. Nakatayo si Teresa sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang, mahigpit ang hawak sa gintong susi na ibinigay ni Lola Basyang. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa bigat ng lihim na ngayon ay pasan-pasan niya. Naramdaman ni Teresa ang unting paggirot ng kanyang puso habang inaalala ang mga salita ni Lola Basyang. Plot 104. Ang El Paraiso Resort ay itinayo sa ibabaw ng lupang dati, ay pag-aari ng mga Villamor, ang lupang pilit kinuha ni Doña Salvación sa pamamagitan ng panlilinlang. Ngunit hindi lang pala pera at ari-arian ang ninakaw ng mga Villaseñor. Ninakaw din nila ang kapayapaan na isang kaluluwang, hindi man lang nabigyan ng disenteng libing. Plot 104, Teresa. Iyan ang pundasyon ng hotel na pinakamalapit sa dalampasigan, bulong ni Aurora habang pilit na pinapahid ang mga luhang hindi na nito mapigilan. Isabel, ang kapatid ko. 10 taon ko siyang hinanap.
10 taon akong nakipagkasundo sa mga demonyo sa pag-asang buhay pa siya. Ngunit heto tayo nalaman nating ginawa siyang pampatibay ng isang marangyang resort. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang marmol na nitso ng kanyang ama. Patawarin mo ako, Tay. Patawarin mo ako dahil pumasok ako sa pamilyang pumatay sa inyo. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na handang maputol sa anumang sandali. Ang bawat hininga niya ay may kasamang lasa ng abo at pagsisisi. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira, nahanap niya ang isang malamig at matalas na determinasyon. Bukas sa inaugurasyon, hindi lang ang pera ang mawawala sa kanila. Mawawala rin ang bawat maskarang isinuot nila sa loob ng maraming dekada. Nabalik lamang ang diwa ni Teresa na makarinig siya ng mabilis na pagyapak sa mga tuyong dahon. Isang anino ang dahan-dahang lumalapit mula sa dilim ng malalaking puno ng nara. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Si Leandro! Nakatayo ang kanyang asawa, gulo-gulo ang buhok, basag ang boses, at may hawak na isang bote ng alak. Ang kayabangan nito kanina sa penthouse ay napalitan ng isang desperadong anyo ng isang taong alam na ang kanyang katapusan ay malapit na. Teresa, please, ibigay mo na ang codes. Pagmamakaawa ni Leandro habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng kanyang asawa. Nalaman ni Mama na nakipag-usap ka kay G. Castillo. Galit na galit siya. Kung hindi mo ibibigay ang access sa Swiss account, hinding-hindi tayo makakaalis ng buhay sa bansang ito. Para sa ating dalawa, Teresa. Para sa pamilyang binuo natin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa habang tinititigan ang lalaking 10 taon niyang itinuring na asawa. Pamilya Leandro, ikinasal ka sa kapatid ni Aurora habang pinapangakuan mo ako ng habang buhay. Pinatay niyo ang nanay at tatay ko. At ngayon, magmamakaawa ka para sa pera. Hindi ko ginusto ang lahat ng yon. Sigaw ni Leandro, ang kanyang mga mata ay dilat sa takot. Si Mama ang nag-utos ng lahat. Ako ay sunod-sunuran lang. Dahan-dahang inilabas ni Leandro ang isang bagay mula sa kanyang likuran, isang baril na nanginginig niyang itinuon sa direksyon ni Teresa. Ang kislap ng metal sa ilalim ng buwan ay tila isang babala ng huling hininga. Ibigay mo sa akin ang susi, Teresa. Ngayon din, huwag mo hayaang maging mitsa ito ng kamatayan mo sa harap, mismo ng puntod ng mga magulang mo. Ang boses ni Leandro ay punong-puno ng desperasyon. Iyong-iyo na ang katotohanan, Teresa, pero sa puso ni Mama, isa lamang akong piraso ng basura na madaling itapon kapag marumi na ang mga kamay niya. Ang boses ni Leandro ay basag punong-puno ng pait at panginginig, habang dahan-dahang ibinababa ang baril na nakatutok sa kanyang asawa. Ang liwanag ng buwan sa sementeryo ay tila naging saksi sa pagguho ng huling kumpas ng kanyang katapatan sa sariling ina. Sa mga sandaling iyon, ang malamig na hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mga pisning basa ng luha, mga luhang hindi para sa pagsisisi, kundi para sa masakit. Nakatotohanang siya ay isa lamang kasangkapan sa malupit na laro ni Doña Salvacion. Nakatayo si Teresa sa harap ng nitso ng kanyang mga magulang, ang kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na nagpatuloy sa mabilis na pagtibok sa kabila ng pagbaba ng banta ng kamatayan. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Ang bango ng mga bulaklak sa paligid ay tila hinaluan ng amoy ng pulbura at nabubulok na danggal. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking 10 taon niyang pinprotektahan, at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang pag-ibig, kundi ang isang ligaw na kaluluwang nilamon na ng sarili niyang kaduwagan. Tumakbo ka na, Leandro! Ang boses ni Teresa ay parang isang marupok na sinulid, malamig at puno ng pait. Tumakbo ka sa nanay mo at itanong mo sa kanya kung magkano ang halaga ng buhay mo sa listahan ng kanyang mga utang. Nang magbukas ang susunod na umaga, ang sikat ng araw sa El Paraiso Resort ay tila nagbibigay ng huwad na kapayapaan.
Ang asul na tubig ng dagat ay nadniningning sa ilalim ng langit, habang ang mga puting tent at marangyang dekorasyon ay nakahanda na para sa pinakahihintay na grand inauguration. Ang bawat sulok ng resort ay amoy ng tagumpay at mamahaling pabango, ngunit sa ilalim ng makintab na semento ng Plot 104, naroon ang isang sikretong hindi kayang takpan ng kahit anong ginto. Nakatayo si Doña Salvacion sa gitna ng entablado suot ang isang kulay gintong terno na tila ba siya ang reyna ng buong mundo. Ang kanya mga mata ay naniningning sa kasakiman habang tinititigan ang mga naglalakihang camera ng media at ang mga makapangyariang investors na naroon. Sa kanyang tabi si Leandro ay nakatayo tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay blanko at walang buhay. Tila ba ang bawat salitang binibigkas ng kanyang ina ay mga pako na isa-isang itinatarak sa kanyang puso. This resort is a symbol of the Villaseñor legacy. Pagmamalaki ni Salvacion sa harap ng mikropono, ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila walang sinumang makakabali. It is built on trust, hard work, and the unwavering honor of our family. Mula sa malayo sa loob ng isang madilim na control room, nakatanaw si Teresa. Nakasuot siya ng isang simpleng puting Filipiniana, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata ay tila mga baga na naghihintay ng tamang pagkakataon upang magliyab. Sa kanyang tabi si G. Castillo ay mabilis na nagtitipa sa keyboard. Ang bawat tunog ng pagpindot ay tila mabilis na martsa ng paparating na paghuhukom. Handa na ang lahat, Teresa. Bulong ni Castillo, ang boses ay puno ng determinasyon. The link is live. In 5 seconds, the world will see what is truly buried beneath their paradise. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang gintong susi sa kanyang leeg. Dinarama ang init nito sa kanyang palad. Sa mga sandaling yon, naalala niya ang bawat sampal, bawat panlalait at bawat gabing iniyakan niya sa loob ng mansyon ng mga Villaseñor. Ang lahat ng pait na iyon ay naging lakas na ngayon, ay magpapabagsak sa dambuhalang pader ng kasinungalingan. Dahan-dahang humakbang, si Leandro patungo sa gitna ng entablado upang tanggapin ang parangal mula sa mga investors. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang propeo, ang malalaking LED screen sa buong resort ay biglang nag-iba ng kulay. Nawala ang magagandang imahe ng dalampasigan at napalitan ito ng isang madilim at nanginginig na video feed. Ang bawat mata ng mga panauhin ay napako sa screen. Nakita nila ang isang grupo ng mga lalaking may hawak na palakasalukuyang naghuhukay sa isang bahagi ng resort na may markang Plot 104. At sa gitna ng hukay, lumitaw ang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng puso ng bawat taong naroon. Patayin niyo ang mga screen na yan ngayon. Mga lapas tangan sinong nag-utos sa inyo na bastusin ang okasyong ito. Ang boses ni Doña Salvacion ay tila isang matinis na tunog ng gasgas na plaka na pumailan lang sa buong El Paraiso Resort. Nawala na ang kanyang maranyang otoridad. Ang kanyang mukha na kanina ay nagniningning sa kapalaluan, ay ngayon ay nabahiran ng malapot na pawis at hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang gintong terno ay tila naging isang mabigat na kulungan habang pinagmamasdan ang bawat mata ng mga panauhin na dati ay yumuyukod sa kanya na ngayon ay puno na ng pandidiri at pagkasuklam. Sa gitna ng entablado, ang bango ng mga mamahaling bulaklak at ang alat ng dagat ay tila napalitan ng masangsang na amoy ng nabubulok na sekreto. Habang ang video sa dambuhalang LED screen ay patuloy na nagpapakita sa bawat buto at piraso ng tela na hinuhukay, mula sa Plot 104, naramdaman ni Leandro ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa gitna ng stage. Ang kanyang tropeo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay at lumika ng isang malakas na tunog ng pagtama sa sahig na tila isang huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Si Mama
Si Mama ang may gawa ng lahat, ang sigaw ni Leandro, ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay dilat habang nakaturo ang kanyang daliri sa sariling ina sa harap ng lahat ng mga camera ng media. Wala akong alam sa katawang yan. Pinilit niya lang akong manahimik. Siya ang pumatay sa mga Villamor. Siya ang arkitekto ng lahat ng krimeng ito. Naramdaman ni Teresa ang unt-unting panunuyo ng kanyang lalamunan habang dahan-dahang lumalakad mula sa control room patungo sa gitna ng entablado. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa makinis na sahig ay tila isang deklarasyon ng katarungang 10 taon niyang inasam. Ang puting Filipiniana na suot niya ay sumasayaw sa hangin tila isang bandila ng tagumpay sa gitna ng isang madugong labanan. Sa kanyang mga mata ay walang mababakas na awa, tanging ang matalim na liwanag ng isang babaeng nabawi na ang kanyang nawalang kaluluwa. Huminto si Teresa sa tapat ni Doña Salvacion. Ang matanda ay nanginginig, ang kanyang mga labi ay nangingitim sa tindi ng pagkapahiya habang ang mga investors ay nagsisimulang magkagulo at humihingi ng paliwanag. Inilabas ni Teresa ang isang makapal na asul na folder. Ang bawat pahina niyon ay naglalaman ng mga bank records, mga dokumento ng pagnanakaw at ang admission of guilt na sadyang pinalagdaan niya kay Salvacion sa pamamagitan ng peking investment deal. Ang paraiso mo, Salvacion, ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at nakaw na yaman. Ang boses ni Teresa ay naging kasing lamig ng semento. Bawat salita ay may bigat ng isang opisyal na hatol. At ang dugong dumanak sa Plot 104 ang siyang magiging tinta ng iyong huling sentensya. Iyong-iyo na ang lupa. Ngunit sa kabilang buhay mo na ito, mapapakinabangan. Sa isang sandali, ang tunog ng papalapit na mga yabag ng sapatos ng mga awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Pumasok ang mga miyembro ng NBI at mga pulis sa ilalim ng pamumuno ni Officer Morales. Mabilis nilang pinalibutan sina Leandro at Salvacion. Ang tunog ng pag-lock ng bakal na posas sa mga pulso ng mag-ina ay tila isang awit ng kalayaan sa pandinig ni Teresa. Doña Salvacion Villaseñor at Leandro Villaseñor, arestado kayo sa mga kasong plunder, falsification of public documents at murder. Ang boses ng opisyal ay puno ng awtoridad. Habang pilit na kinakalatkad si Salvacion, palabas ang matanda ay patuloy na nagwawala ang kanyang mga alahas, ay nagkakandahulog sa sahig, tila mga butil ng buhangin na tinatangay ng agos. Lumingon si Teresa kay Aurora na nakatayo sa tabi ng screen, umiiyak habang pinagmamasdan ang huling bahagi ng paghuhukay sa Plot 104. Nahanap na nila ang katotohanan, nuwit ang hapdi ng pagkakaalam ay tila isang sugat na kailanman ay hindi tuluyang magsasara. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng entablado mag-isa sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw na tila hindi na kailanman muling magdidilim para sa kanya. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang puso habang pinagmamasda ng pamilyar na itim na van na dahan-dahang lumalapit sa gate ng resort. Ang bawat yabag ng mga sapatos sa ibabaw ng marble ay tila isang mabilis na tibok ng pusong naghihintay ng hatol, at sa paghinto ng lalaking ito sa harap ko, naramdaman ko ang muling paglamig ng hangin ng nakaraan. Napatigil ang bawat bulungan sa paligid ng El Paraiso Resort. Ang ingay ng mga reporter at ang iyakan ng pamilya Villaseñor ay tila biglang nilunod ng isang nakabibinging katahimikan nang huminto ang isang matangkad at matikas na lalaki sa tapat ni Teresa. Nakasuot ito ng abuhing Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng salamin at ang bawat kilos niya ay puno ng awtoridad na tila hindi natitibag ng kaguluhang nagaganap sa entablado. Dahan-dahang binaba ng lalaki ang itim na briefcase sa ibabaw ng podium kung saan kanina lamang ay nagmalaki si Doña Salvacion. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Kilala niya ang lalaking ito.
Siya si Ate Manuel Valderrama, ang matapat na abogado at matalik na kaibigan ng kanyang ama na 10 taon na ring inakalang nawawala sa gitna ng isang investigasyon. Ate Valderrama, buhay po kayo. Ang tanong ni Teresa ay halos isang pabulong na panalangin. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang panginginig ng pag-asa. Isang matipid na niti ang isinukli ng abogado bago dahan-dahang binuksan ang briefcase. Hindi ako nawala, Teresa. Nagtago lamang ako sa ilalim ng proteksyon ng mga taong hindi kayang bilhin ni Salvacion. Hinihintay ko ang araw na ang sarili nilang kasakiman ang magbubukas ng pintuan ng katarungan para sa mga Villamor. Lumingon si Ate Valderrama kay Doña Salvacion na kasalukuyan ng ginagapusan ng mga pulis. Ang matanda ay napatigil sa kanyang pagwawala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang nakatitig sa abogadong. Akala niya ay matagal na niyang naipatahimik. Salvacio, o narito ako upang isilbi ang huling habilin ni G. Villamor. Ang boses ng abogado ay kasing talas ng isang espada. Ang Swiss account na pilit ninyong kinukuha kay Teresa, hindi iyon para sa inyo. Nakasulat sa dokumentong ito na sa sandaling mapatunayan ang inyong pakikilahok sa pagkamatay ng mag-asawang Villamor, ang bawat sentimo sa account na yan, pati na ang lupang kinatatayuan ng resort na ito ay pormal nang ililipat sa isang foundation na itatayo ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang unt-unting pagkirot ng kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalim ng pagmamahal ng kanyang ama na naramdaman niya sa mga sandaling yon. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing, inisip niyang mag-isa siya sa laban na ito ay tila nabura ng katotohanang matagal na palang nakaplano ang kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng tagumpay, napansin ni Teresa ang biglang pag-iwas ng tingin ni Aurora. Ang babaeng naging kaisa niya sa pagpapabagsak sa mga Villaseñor ay dahan-dahang umaatras patungo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng hindi maipaliwanag na takot. "Aurora, anong problema?" tanong ni Teresa habang lumalapit sa kaibigan. Bago pa makasagot si Aurora, muling nagsalita si Ate Valderrama at ang kanyang mga mata ay nakatutok na ngayon sa biyudang itim. "Teresa, may isa pang bahagi ang liham ng iyong ama. Isang babala tungkol sa taong nagbukas ng pinto para makapasok ang mga Villaseñor sa kumpanya ninyo. 10 taon na ang nakalilipas, at ang pangalang nakasulat doon ay hindi Salvacion." Ang tiwala ay parang isang kristal na binuo ng 10 taon ng pag-asa. Ngunit sa isang saglit, isang pirasong papel lamang ang kailangan upang ito ay tuluyang maging mga bubog na susugat sa aking natitirang katinuan. Nakatitig si Teresa sa kupas na papel na nasa kanyang paanan. Ang bawat titik niyon ay tila mga uod na gumagapang sa kanyang balat. Ang hangin sa El Paraiso Resort ay biglang naging kasing lamig ng sementer. Habang dahan-dahang napapaupo si Aurora sa sahig, ang kanyang marangyang terno ay dumi-dumi na sa alikabok at ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding kahihiyan. Hindi makapagsalita si Teresa. Ang lalamunan niya ay tila punong-puno ng tuyong buhang, mahirap lumunok, mahirap huminga. Ang babaeng itinuring niyang huling sandigan sa gitna ng kanyang pagkawasak ay siya pa lang, unang kamay na nagtulak sa kanyang mga magulang patungo sa bangin ng kahirapan. Ang bawat sakripisyo ni Aurora, ang bawat pag-iyak nito kasama niya ay isa palang mahabang dula ng pagbabayad puri na binalot sa panibagong pagkakanulo. "Teresa, please, pakinggan mo ako." Ang hikbi ni Aurora ay tila isang basag na tunog ng biolin sa gitna ng gabi. "Bata pa ako noon. Pinilit ako ni Salvacion. Sabi niya kung hindi ko ibibigay ang access sa system ng tatay mo, sisiguraduhin niyang mawawala ang lahat sa amin. Ginamit niya ang kahinaan ko, Teresa. 10 taon kong binadala ang bigat na ito. Kaya kita tinulungan. Gusto kong bumawi." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa habang dahan-dahan niyang pinupulot ang dokumento.
Ang bawat yabag niya palapit kay Aurora ay tila isang hatol ng katarungan. Bumawi, Aurora. Hindi nababawi ng 10 buwan na pagtulong ang 10 taon ng pagiging ulila. Ang bawat luhang ibinuhos ko sa harap ng puntod ng mga magulang ko ay may bahid ng iyong pirma. Ang kumpanyang pinaghirapan ng tatay ko ay naging pambili mo ng iyong kapayapaan. Lumingon si Teresa kay Ate Valderrama na ngayon ay tahimik na nakamasid. Attorney, kunin mo ang lahat, ang bawat sentimo, ang bawat lupain at ang bawat pangarap na itinayo sa ibabaw ng kasalanang ito. Ayaw ko ng kahit anong mansa ng mga Villaseñor o ng mga nakaraang ito. Inabot ni Ate Valderrama ang isang gintong susi, ang tunay na susi ng bahay ng mga Villamor sa Laguna. Ang lamig ng metal sa palad ni Teresa ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang nanunuyong puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang sariling pangalan. Habang pilit na inilalabas si Doña Salvacion ng mga pulis, huminto ang matanda sa tapat ni Teresa. Isang matalim at mapang-uyam na ngiti ang gumuhit sa mga labi nito sa kabila ng mga posas sa kanyang kamay. Akala mo ba ay tapos na, Teresa? Nakuha mo ang bahay, nakuha mo ang pera. Pero hinding-hindi mo makukuha ang katinuan ng iyong pinsan. Si Maria, tinabunan ko siya ng mga lihim na hinding-hindi mo kayang hukayin. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Maria. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang nakabibinging katahimikan ng voicemail. Dahan-dahang lumapit si Teresa sa veranda ng resort. Tinitigan ang papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa nagniningning na dagat. Sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang golden moment. Naalala niya ang kanyang ina na nagsusuklay sa kanya noong bata pa siya, ang bango ng sampagwita sa kanilang bakuran at ang pangako ng isang mapayapang bukas. Doon niya nahanap ang lakas na pakawalan, ang huling hibla ng galit kay Aurora. Umalis ka na, Aurora, bulong ni Teresa nang hindi lumingon. Hindi kita ipapakulong dahil ang mabuhay sa ilalim ng bigat ng iyong konsensya ay mas matindi pang parusa kaysa sa kahit anong rehas. Pinalalaya na kita dahil pagod na ako maging bilanggo ng iyong nakaraan. Ang bawat lihim na pilit itinatago sa ilalim ng pilak ay tila isang sugat na muling bumubuka upang huthutin ang huling patak ng aking pasensya. Nuwit sa gabing ito ang katotohanan ay hindi na magsisilbing lason, kundi gamot na magpapalaya sa aking pagal na kaluluwa. Dahan-dahang binuksan ni Teresa ang maliit na kahon na gawa sa pilak habang nakaupo siya sa loob ng kanyang sasakyan. Ang bango ng luma at maamag na papel ay humalo sa malamig na hangin ng aircon, isang amoy na tila nanggaling pa sa kailaliman ng mga alaala ng pamilya Villamor. Sa loob ng kahon, nakita niya ang isang digital voice recorder at isang nakatuping sulat na may bahid ng tuyong luha. Ang sulat kamay ay pamilyar kay Maria. "'Cause if you're reading this, malayo na ako," panimula ng sulat. Hindi sapat ang salitang patawad para sa bawat gabing, naging kaisa ako sa pagpapatulo ng luha mo. Pero bago ako mawala, gusto ko malaman mo na hindi lang pera ang dahilan kung bakit ako pumasok sa laro ni Salvacion. Hawak nila ang buhay ng kapatid ko. Ginamit nila ang kahinaan ko para maging espiya sa loob ng kwarto mo. Pero sa bawat sandaling nakatalikod sila, kinuha ko ang tunay na ebidensya. Pakinggan mo ang recording na ito. It's the final nail in their coffin. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang pinipindot ang play button. Ang tunog ng static ay mabilis na napalitan ng pamilyar na boses ni Leandro at Doña Salvacion, 5 taon na ang nakalilipas. Ang usapan ay tungkol sa aksidente ng mga magulang ni Teresa. Isang malinaw na pag-amin na sinabotahe ang preno ng sasakyan ng mga Villamor dahil sa pagtanggi ng ama ni Teresa na pirmahan ang merger. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan.
Ang bawat salita ng kanyang asawa sa recording ay tila mga bala na isa-isang tumatama sa kanyang puso. Winawasak ang huling piraso ng alaala ng lalaking minahal niya noon. Ang lahat ng pait, ang lahat ng pighati at ang lahat ng taon na inubos niya sa pagtitiis ay nagkaroon ng isang malupit na kasagutan. Kinabukasan nagtungo si Teresa sa city jail. Ang amoy ng kalawang at luma na semento ay sumalubong sa kanya isang lugar na hindi nararapat para sa isang Villamor, ngunit saktong-sakto para sa isang Villaseñor. Nakita niya si Leandro sa likod ng rehas, gulo-gulo ang buhok. Ang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang malaking sampal sa kanyang dating marangyang buhay. Teresa, please, ilabas mo ako rito. Pagmamakaawa ni Leandro, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas. Nakausap ko si Mama. Sinisisi niya ako sa lahat. You're my wife, Teresa. Di ba mahal mo ako? I'll do anything. Just give me one more chance. Tinitigan siya ni Teresa ng matagal. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na pagkaawa. Isang golden moment ang dumaan sa kanyang isipan. Naalala niya nung unang gabi ng kanilang kasal nang mangako si Leandro na poprotektahan siya nito habang buhay. Ang pangakong yon ay tila isang maruming basahan na ngayon ay itinapon na niya sa basurahan. The wife you knew died the night your mother slapped her in front of everyone. Leandro, ang boses ni Teresa, ay kasing buo ng isang dambuhalang kuta. And the woman standing in front of you now is no longer a Villaseñor. I am Teresa Villamor. I am the daughter of the people you murdered. Ang pag-ibig ay hindi kailanman naging sapat upang pagtakpan ang amoy ng dugo sa iyong mga kamay. Goodbye, Leandro. Sa loob ng seldang ito, nawai mahanap mo ang katinuang, kailanman ay hindi mo ibinigay sa akin. Paglabas ni Teresa sa bilangguan, sinalubong siya ng nagniningning na sikat ng araw. Nagmaneho siya patungo sa kanyang lumang tahanan sa Laguna. Pagbaba niya ng sasakyan, naramdaman niya ang bango ng mga puno ng mangga at ang sariwang simoy ng hangin mula sa bundok. Ang bawat pader ng bahay ay tila humihinga muli. Isang linggo matapos ang inaugurasyon ng kanyang center, ang Villamor Refuge, nakatayo si Teresa sa veranda. Pinagmamasdan niya ang unang batch ng mga kababaihan na dahan-dahang pumapasok sa gate, mga babaeng biktima ng financial abuse, mga babaeng dati ay takot, gaya niya. Ang bawat hakbang nila ay tila isang awit ng pag-asa. Ang bawat hibla ng panyong ito ay tila isang dugtong sa hininga ng aking ama, isang piping saksi sa isang nakaraang pilit ibinaon. Ngunit na yon ay dahan-dahang humihinga sa aking mga palad. Nakatayo si Teresa sa gitna ng sala ng kanilang lumang bahay sa Laguna. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang sumisilip sa mga binta ng kapiz, nagbibigay ng gintong liwanag sa panyong bordado na kakarating lang mula sa courier. Ang bango ng lumang aparador at ang sariwang amoy ng mga puno ng mangga sa labas ay tila humahalo sa kaba na kanina pa sumasaka sa kanyang dibdib. Hawak niya ang panyo, ang huling gamit na hawak ng kanyang ama, bago ang malupit na aksidenten, at ang bawat tahi niyon ay tila isang mapa ng pagkakanulo at sakripisyo. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan habang tinititigan ang inisyal na V sa sulok ng tela. Paano ito napunta sa bag ni Maria At? Kung buhay si Maria, bakit kailangan niyang iwan ang lahat sa dalampasigan ng isang malayo at tago na isla? Ang bawat pinting ng kanyang puso ay naging isang mabigat na tanong na tila walang kasagutan. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang hininga. Tila ba ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay punong-puno ng mga abo ng kanyang mga pangarap. Teresa, may bisita ka sa labas. Kanina pa siya nakatayo sa may gat, tila nag-aalinlangang pumasok. Ang boses ni G. Castillo mula sa may pintuan ay bumasag sa katahimikan. Dahan-dahang inilapag ni Teresa ang panyo sa ibabaw ng lamesang nara at lumakad patungo sa veranda.
Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig na kahoy ay tila isang mabilis na ritmo ng isang pusong natatakot na muling mabiko. Nang marating niya ang bukana, napako ang kanyang paningin sa isang babaeng nakasuot ng simpleng puting blue sa may hawak na isang maliit na bata at tila balot ng isang malalim na pagod. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglambot ng kanyang mga tuhod. Hindi ito si Maria, ngunit ang mukha ng babaeng yon ay pamilyar siya, ang asawa ng nawawalang kapatid ni Maria na ginamit ni Doña Salvacion upang kapusin ang katapatan ng kanyang pinsan. Teresa, pinapunta ako rito ni Maria. Ang boses ng babae ay pira-piraso punong-puno ng takot at pag-asa. Ligtas na kami. Nahanap kami ni G. Castillo bago pa kami tuluyang makuha ng mga tauhan ni Salvacion. Sabi ni Maria, kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol sa huling gabi ng tatay mo. Hindi lang preno ang sinabotahe nila. Naramdaman ni Teresa ang isang matalim na hapdi sa kanyang dibdib. Inalalayan niya ang babae papasok sa loob ng bahay. Ang bawat hakbang nila ay tila pagbagtas sa isang madilim na pasilyo ng nakaraan. Naupo sila sa sala sa gitna ng mga alaala ng pamilyang Villamor na muling nabubuo. Ang bawat salitang lumalabas sa labi ng babae ay tila mga bala na isa-isang tumatama sa puso ni Teresa. Pag mamatay ang tatay mo, may iniwan siyang dokumento sa loob ng pundasyon ng Plot 104. Bulong ng babae habang mahigpit na nakayakap sa kanyang anak. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit gustong hukayin ni Salvacion ang lugar na iyon. Hindi lang katawan ni Isabel ang naroon. Naroon ang katibayan na ang buong yaman ng mga Villaseñor ay hiram lamang mula sa isang pautang na kailanman ay hindi nila binayaran sa pamilya niyo. Isang golden moment ang gumuhit sa isipan ni Teresa. Naalala niya noong 8 taong gulang siya, nakita niya ang kanyang ama na may inililibing na isang maliit na bakal na kahon sa ilalim ng isang puno sa lupang naging resort. Sabi nito noon, "Teresa, ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Kahit anong tabon mo rito, iluluwa nito ang totoo sa tamang panahon." Dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa isang apoy na handang tumapos sa huling kabanata ng kasalanan. Lumingon siya kay G. Castillo na kanina pa nakikinig sa usapan. "Castillo, kailangan nating bumalik sa El Paraiso," matatag na sabi ni Teresa. "Hukayan natin ang huling sikretong kinuha nila sa amin. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong wala nang matitirang pader na magtatago sa kanilang kadiliman." Habang naghahanda si Teresa para sa kanyang huling pagtutuos, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital kung saan kasalukuyang nakaratay si Lola Basyang. Nang sagutin niya ito, ang boses ng nurse ay puno ng panging inig. "Ma'am Teresa, nagising na po si Lola Basyang, pero may isang lalaki rito na nagpapanggap na doktor. Sinusubukan niyang lagyan ng lason ang IV line ng matanda." Ang bawat pilat sa aking pagkatao ay hindi tanda ng aking pagkatalo, kundi isang mapa ng aking tagumpay patungo sa isang buhay na ako na mismo ang may hawak ng panulat. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang ang huling haligi ng imperyong Villaseñor ay gumuho sa gitna ng kahihiyan at katarungan. Ngayon, sa ilalim ng nagniningning na sikat ng araw sa Laguna, ang lumang bahay ng mga Villamor ay hindi na lamang isang gusaling gawa sa bato at kahoy. Ito ay muli ng humihinga puno ng halimuyak na mga namumukad, kad na sampaguita at ang masayang tawanan ng mga kababaihang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Nakatayo si Teresa sa veranda ng kanyang tahanan, nakasuot ng isang simpleng asul na terno. Ang hangin ng hapon ay malayang humahap, los sa kanyang buhok, tila isang marahang pagkilala sa kanyang kalayaan. Wala na ang mabigat na trangkas sa kanyang puso. Tanging ang kapayapaan na lamang na 10 taon niyang ipinagkait sa sarili ang namamayani. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na tsa habang pinagmamasdan si Lola Bas, yang namasayang nagdidilig na mga halaman sa ibaba.
Ang matanda ay ganap nang nakarecover mula sa insidente sa ospital at ang kanyang presensya ay tila isang buhay na paalala na ang katapatan ay laging may gantimpala sa dulo. Teresa handa na ang mga papeles para sa susunod na seminar sa Villamor Refuge. Ang masayang boses ni Maria ang nagbabalik sa kanya sa realidad. Lumapit ang kanyang pinsan, dala ang isang asul na folder. Wala na ang luhong ipinagmalaki nito noon. Si Maria ngayon ay nagtatrabaho bilang head volunteer sa center ni Teresa. Ginagamit ang kanyang karanasan upang gabayan ang ibang mga babae na huwag mahulog sa bitag ng kasakiman. Ang kanilang relasyon ay hindi na muling naging gaya ng dati. Ngunit ang bawat tingin nila sa isa't isa ay puno na ng pag-unawa at unti-unting paghilom. Salamat, Maria. Siguraduhin nating maayos ang lahat. Ayaw kong may maligaw na kaluluwa sa paghahanap nila ng katarungan. Tugon ni Teresa, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Napatingin si Teresa sa malayo sa dako kung nasaan ang mga rehas na nagkukulong kina Doña Salvacion at Leandro. Nabalitaan niyang patuloy pa rin ang mga kaso laban sa kanila at ang bawat barya ng kanilang ninakaw na yaman ay tuluyan ng na-freeze ng gobyerno. Para kay Teresa, ang pagkakakulong ng mag-ina ay hindi lamang parusa. Ito ay ang formal na pagtatapos ng isang madilim na kabanata na kailanman ay hindi na muling mauulit. Napatawad mo na ba sila? Tanong ni G. Castillo na dahan-dahang lumapit sa kanya bit-bit ang mga lumang ledger na ngayon ay malilinis na. Huminga ng malalim si Teresa. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kinalimutan ko ang Pait Castillo. Ipinatawad ko ang aking sarili dahil hinayaan ko maging biktima sa loob ng 5 taon. Pinalaya ko na ang galit ko sa kanila dahil doon ko lang tunay na mababawi ang aking bukas. Payapa na ako. At ang kapayapaang ito ang aking pinakamalaking yaman. Pumasok si Teresa sa loob ng sala at tinitigan ang malaking portrait ng kanyang mga magulang na nakasabit sa dingding. Sa ilalim ng nagnaningning na chandelier, ang mga ngiti ni na G at Jing Villamor ay tila nagsasabing natapos na ang misyon. Ang danggal ng pamilya ay nabawi, ang katotohanan ay lumabas, at ang lupang ninakaw ay muli nang nagbibigay ng buhay sa mga nangangailangan. Tumingala siya sa langit sa labas ng bintana. Ang dapit hapon ay nagbibigay ng kulay kahel sa paligid, isang huling pagpupugay sa araw na lumipas bago ang pagsilang ng bagong bituin. Ang kwento ni Teresa Villamor ay hindi na kwento ng isang asawang inapi. Ito na ang kwento ng isang reyna nang natutong gumuhit ng sarili niyang tadhana sa gitna ng mga abo. Ang katarungan ay nakamit, ang pighati ay napalitan ng pag-asa. At ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay isang awit ng tagumpay na aalingaw-naw habang buhay.